Eto na, in this video, pag-usapan natin how to do copy trading kay Tickmill. In my previous video, it's just nandyan or nandyan sa description box. Pinag-usapan natin what is copy trading, ano yung mga kailangan mong malaman sa copy trading, ano yung mga hindi mo alam or hindi nila sinasabi sa'yo, angkin, about copy trading. Those are the things na kailangan mong malaman. So, kung hindi mo pa napanood yun, panoorin mo muna, then balik ka dito. Okay? Kung napanood mo na yun, let's go. Mag-copy trading na tayo sa Tickmill. By the way, kung bago ka pa lang dito, pangkin, my name is Script Tito, and in this channel, tuturo ako ng trading, copy trading, blockchain, anything about cryptocurrency, Web3, NFT. I also do travel vlogs, pinsan, pag lumalabas ako ng bansa, to go on a crypto event, and then gadgets review, especially mga ginagamit ko talaga personally. So, yeah, that's it. And then, pakita ko na sa'yo yung website ni Tickmill. Tara, tickmill.com. Ngayon, pangkin, kung wala ka pa Tickmill, mag-sign up ka na dyan. Nasa description box yung link to go to this website and then create your account. Also, step by step on how to create your account kay Tickmill. So, kung hindi mo pa napapanood yun, then again, puntahan mo muna yon and then balik ka dito. So, let's say, meron ka ng account. May account ka na, nakapag-download ka na ng Tickmill. Ngayon, balik ka dito sa Tickmill website. Alright? Click mo tong client services. Okay? And then Tickmill social trading. Right. Yeah. Tickmill social trading. Copy successful traders to share their success or get copied to earn more. Okay, by the way, pwede kang mag-apply din kung ikaw ay seasoned trader na, marunong ka na, pwede kang mag-apply dito as a strategy provider. Yun yung tawag nila dito. Okay? Or become a follower. Yan. Learn more. Eto na. Okay. Top traders. Pag-usapan na natin kung paano tayo mamimili. Medyo nangawit na ako. Yeah. Alright. So, traders. So, dito tayo yun, makikita mo dito yung top traders. Ngayon, meron mga filters dyan kung ano yung ipaprioritize natin. Paprioritize natin. Umpisa muna natin dito. Followers. Bakit magandang isort sa followers yung mga trader? Because kung marami kang follower, marami silang follower, that can indicate, that can indicate na bakit ba sila kinakopy? Kasi baka magaling sila. Okay? That's one. So, we can use that. Okay? Siyempre, hindi ka naman ikakopy ng mga tao kung hindi ka magaling. Okay? At least that's one of the reason. That's why they are copying you. So, we can use that. And then, let's say, okay, refresh. Okay? May makikita rin kayo dyan. Ito pala. May total profit, return. So, although sinort mo sila under followers, merong mga metrics dito na pwede mo rin pagbasihan. Again, we're finding the right balance. Okay? Parang ito, total profit niya, $22,000. Total returns siya. Ang taas, oh. Return is kung gano'n na siya kapaldo. Ito yung ROI niya. Okay? 15,000 plus %. Total profit niya, equity is kung magkano yung total niya na pera ngayon. Kasama yung nasa floating. Yung mga nasa trade pa. Max drawdown, ito yung pinaka malaki niyang talo. Muntik na siya maubos. Something like that. But again, pwedeng isang trade lang yan na umabot na 78. Yung iba naman is pababa. Okay? So, you be the judge. Also, days. Bakit important na isort mo siya sa days? Kasi, ganyan. Makikita mo, ay, dapat, ano to, descending. Okay? So, itong mga tao na to is yung mga matatagal ng trader sa platform. Okay? So, kung matagal na sila sa platform and still, they're still positive. Ito, mga to. Yan, yung mga nasunog na yan eh. Mahanap ka ngayon ng perfect balance. Okay? 99%, 99%. Dami ng tatalo. Okay, blah, blah, blah. This one, si blah, blah, blah stable. Tingnan natin kung ilang araw na siya. Pwede mong i-click yan. Okay? Siya ay 1,352 days na siya nag-trade sa Tickmill.
So, 3.7 years na siya na nagte-trade dito sa Tickmill. 365, 'di ba? Tama, okay. And in that tenureship, kumita na siya ng ganito, max drawdown niya is 23% lang. Galing, impressive. Total profit niya ang laki. Followers, wala siyang followers ngayon. Okay, some more parameters here. Floating PNL, floating PNL is yung mga active na trades nila ngayon. Okay, negative siya. Deposit, okay, withdrawals, 0. Absolute gain, ito yung kumbaga nakailang times na sila or nakailang times na yung from their initial na deposit. So, nag-gain na sila ng 0.26x. So, malaki rin yung dineposit niya. Max profit on all of the trades. May isa siyang trade na nakaabot ng 126.68. Right? Return last month, okay? Kumbaga ito yung ROI, 82% lang. Yung 0.82% lang yung kinita nila niya last month. Pwede mo i-sort din sa by 3 months, by 1 month, or by 1 week. Okay? Yan, all-time return niya, 92% positive. Itong taon na 'to negative siya, half year negative. Itong quarter na 'to, ayan, and so on. Check niyo na lang. Ito trading leverage, ito hindi ko pa naaral 'to, kung paano tingnan 'to, pero aralin natin, balitaan ko kayo. Instruments, ito yung mga tinrade niya, gaano kadaming beses. Ako, I prefer someone na less lang yung ano, yung tine-trade sa 2, 3, 4, gano'n. Bakit? Kasi mas focus ka dun sa ano, dun sa trade. Pero ito, siguro medyo ano na 'to, batak na 'to kaya ganyan. Tsaka more than 3.7 years na siya nagte-trade. So, siguro that's why ang dami na rin niyang na-try. Yan mga best trades niya, best trade, worst trade, largest trade, yan. So, check niyo na lang. So, you can use that as a basis kung okay ba 'to si trader. Equity, yan, basahin niyo na lang. Kung ako, hindi muna. I think there's a lot of other traders na ano, mas better. So, check pa natin yung iba. Total profit, maganda rin i-check, siyempre. Kung sino yung pinaka-pumaldo. Okay? Pero I need you to understand na depende pa rin 'to dun sa malaking ano niya, malaking capital niya. 'Di ba? Malaking profit niya, baka naman sobrang laki din nung ano, nung ipinasok niya din talaga. So, his 10% is millions na baka ganun. Max drawdown nito 99, so negative. Basically, avoid those. So, tingin tayo mas mababa. Ito sumubarak, mababa. Okay. Okay, so robotic AI, pasok. Okay, robotic AI and Mubarak, maganda. Tapos yung Mubarak nakita ko na 'to, medyo maganda rin 'to, overall. But again, I'm not endorsing or recommending anything, any trader. Bahala na kayo maghanap ng sarili niyong trader. I'm just here to tell you what to look for or how to look for it. Monthly, okay, average niya, okay, wala siyang talo since, for the last 12 months. Wala siyang negative na month. Oh, impressive, 'di ba? So, you can check this. It's up to you. 24%, not bad. 377, 'di ba? Medyo matagal na siyang nagte-trade. Hanap pa tayo, 'di ba? Okay, max profit. Ito, hindi ko masyadong gagamitin 'to, tingin ko. Kasi puwedeng max profit mo mataas, 'di ba? That's a single trade lang na siguro tumambak or what. So, I don't think that this will be ano, a good indicator. So, skip natin 'yan. Pero kayo, check niyo. Return total. Okay, ito yung mga ano na, ito yung return, ROI niya na 'to, 'di ba? Ilang percent na yung ROI niya. By the way, ROI, kadalasan maririnig natin, "Ay, ROI na ako. Ilang araw lang ROI na ako." ROI ka na. Anong ROI ka na? Ang iniisip kasi nila is, nag-invest ako ng ano, ng 1,000,000 kunyari, 1,000,000, 2 days pa lang, bumalik na yung 1,000,000 ko, ROI na ako. That's not ROI, okey? Hindi, break even yun, okey? Break even ka na. Kasi bumalik na yung initial capital mo. I'm not sure kung may mas better way for that one, pero I think break even is mas correct siya, grammatical correct dun sa kaysa ROI. ROI is your return of investment. What percent is the
kita from your initial investment. Gets ba? So, naglagay ako ng 1,000,000, naging 1.1 million. Yung 0.1 million is my ROI. Okay, balik tayo. Okay, check natin, total return, 'no? Total return na ba tayo? Ano, okay, total return. So, ito yung pumaldo, pinakamalaki ang pinaldo. So, robotic AI, again, 15,000, very impressive. And then the rest there. Okay, so you can check that out. Okay, return 1 year. Ito, hindi ko na ginagamit to. Ito, max drawdown. Pwedeng skip mo na rin to kasi syempre, technically, yung 0% na drawdown, di mo naman pwedeng gamitin yan. 99%, technically, X na yun. Equity, ako, I don't use this or I will not use this equity. Siyempre, depende pa rin sa lalim ng bulsa nila. Okay? Being malalim ang bulsa doesn't mean okay ka na trader. Kasi equity is ano yan eh, yung deposit mo plus yung kinita mo. Current na pera mo or capital mo sa account. For me, it doesn't really mean na mataas yung equity mo is magaling ka na trader. So, skip natin yan. So, yun. Those are the parameters na i-check mo. Pwede mo i-check. Kung ako, now, ito na. Kung ako ang mamimili. Actually, check na ako dito kahapon. Days trading and then return. Yun yung isa sa pinaka-value ko dito. Okay. Just to add, meron mga trader, by the way. Okay. Ingat lang kayo sa mga ganito check nyo rin yung kaya importante check nyo rin yung floating TNL. Kasi pwedeng lahat yan positive. Yeah. Pwedeng impressive yung nila, yung days nila, yung profit and all. Pero makikita mo may floating sila dyan na negative. Yung ginagawa nila, hindi nila kino-close yung mga negative nila na trade as much as possible para hindi mapunta sa metrics. Floating ba lang yan. Kaya yung iba kinikip nila ng sobrang pagkatagal-tagal yung trades nila. Inaantay na lang nila na masundo ulit o kaya mag-flip para hindi siya ma-count as talo. Gets ba yun? That's a strategy ng ibang mga traders. So, beware of that. Make sure na yung kinakopy mo, wala masyadong floating PNL. Especially na negative. Stable capital, digital, floating, ayan 310 yung floating niya ng PNL. So, delikado yan. Okay? Pero, the rest naman maganda yung niya. Performance niya, medyo matagal na rin siya. Total profit, mataas na rin. Instruments, parang dami naman yung trade. Trading, ganda rin maganda rin yung niya, yung stats niya. Ayoko lang nito. So, medyo pass po na tayo dyan. Add trading account. Okay, gawa tayo ng bagong trading account, regular. Yes. Platform, pang beginner is MT4. Static mill trader, hindi ko pa siya na bibisit. USD, yan. Classic, most popular. Ako dito raw, mas mababa yung trading cost. And then leverage, ako dati 1.5. Pero I think with this, I'll go with a more conservative na 1:100. Okay, I believe alam mo na yung leverage. Since again, hindi ka dapat mag-copy trade kung hindi mo alam yan. Referral code ko, kung ako, ano ba yung referral code ko? Yan na nasa screen, so check mo na lang. Confirm. Got it. Ayan. So, tatlo na yung trading accounts ko. Mas conservative to. Right? Make sure na meron ka na enough funds. Okay, again, itong mga to, tinuro ko yan doon sa video ko na first video ko sa Tickmill. So, check that out. Balik ka sa Tickmill website. Itong website na to mismo. And then, go to client and services. Din tayo sa mataas yung total return. So, yun yung pinaka-indicator. Pinaka-meaning factor ko. Yan, pili ka na. All you need to do is invest. Click invest. So, kung naka-login ka, mati-recognize naman niya yung accounts mo. Okay? Ito kasi may funds. Kaya ito lang yung nare-recognize. Now, kung hindi na-auto-recognize yung account mo, ito mag-i-itsura niyan. Itong trading account, password, tsaka server. Andun yan dun sa email na sinend sa'yo after mo i-create yung trading account. So, with this one, Warrior X, although gusto natin siyang i-follow, di ba? Kasi magaling siya, ganyan. As you can see, wala siyang performance fee. Kumbaga, hindi na siya nagpapakapi so far.
or as of the moment. Ayan o, 0 followers. Ayan, pagpunta mo dito, kita mo yan o, no offer. Kumbaga, wala siyang offer for you. Okay, hindi siya kikita. So, hindi mo siya makaka-copy technically. May lalabas yan dito sa gilid, ayan, offer not found. So, hahanap ka ngayon ng other trader. Itong si Signalist. Ayan, sa Signalist, meron siyang 25% na asking. 443 days. Drawdown niya maliit. Okay, so if you can see those, puro positive yan. Although nag-profit lang siya ng August, still good, good run. Positive pa rin naman yung mga previous months niya. Yan, trading niya. Yan, you can just check that out. Instrument niya. Medyo marami, no? Well, siguro sanay naman siya. By his numbers naman, okay rin naman. So, nagampanan naman niya. Okay. So, yeah. So, let's copy this one. The signal list. Invest. Okay. Yan yung trading account. And then, provider, offer niya. Iba merong different offers. So, accept and then register. Ito yung offer niya, by the way, 25% weekly. Okay? 25% weekly. So, yan. For now, I think okay na tayo dito. One more. This one, 83 days performance, 20. Last month, mas magaling siya. Mas magaling. Ito, walang talo pa na month. Pero this one is marami na rin, Actual 20. Wala siyang minimum. So, pwede rin. Uy, ito malupit, Our strategy is carefully designed to minimize losses while seeking consistent gains on a monthly basis. Average 5% per month. The statistical blah, blah, blah. Okay, maganda to. I appreciate this. Very transparent sa strategy daw nila. Lalim nito, Okay, positive naman sila so far. Yeah. Okay, and then, yeah. Okay, I think this is good one. Right, so invest tayo dito. Okay. Alright, yeah, I think that's it. Meron tayo 3 options or 3 traders. We're copying 3 traders right now. Pag register na tayo o nakapag-subscribe na tayo, makikita mo dito yung mga to, trading profit. So, basically wala pa yan. Ayan, meron tayo dito mga settings. Okay, kung gusto mong iset yung mga minimum and maximum lots natin. Kung gusto mong conservative, syempre bababaan mo yan. You can go 1, okay, or hanggang 10 maximum. So, pwede mo rin gawing 0.1 kung gusto mong mas conservative. Mas mababa yung risk, 0.01. Ayan, makikita mo rin, new provider deals with volume lower than yung sa sinet mo will not be copied. Okay? Same with maximum. So, kapag nag-lot siya ng 11, hindi mo makokopya yun. And dito pwede mo ilagay 0.01 minimum. Maximum, dapat syempre mas mataas dito. So, you can put 0.02. Ayan, sobrang, ayan na yan. Low risk na yan. Okay? Strategy. Okay? Equity. Ratio multiplier. Kung gusto mong 1:1 lang kayo ni provider or kung gusto mo yung taya. Yung lots ni provider is dodoblin mo, gawin mo 2. O kaya times 3, gawin mo 3. Something like that. Skip low volumes. Skip rounding minimum. Skip low volumes natin. Max open volume. This is maximum na volume na naka-open at the same time or simultaneously. Okay? Ngayon, kung ilalagay mo dito is 1, kung 0.01 ang minimum mo dito, sabihin natin na lahat ng trades na naka-open niya is minimum.
lagay mo dito max volume mo is 1. So, that will be 1 divided by 0.01, 100. So, 100 trades at a time or simultaneously ang puwedeng naka-open. Maximum na 'yun. 'Pag nag-open mo siya ng isa pa, hindi mo na makokopihan. Ito, let's say total loss, threshold, $100. 'Pag $100 na yung natatalo mo dito sa specific trader na 'to, anong gagawin ng account mo? Suspend or unsubscribe? Okay, sabihin nating suspend. Anong action ang gagawin niya ng account? Keep all the trades, yung existing, or iko-close, or close all unprofitable. Basically, yung may negative, iko-close niya. Yung positive, siyempre iki-keep niya. So, it's really up to you. Ang maganda dito sa part na 'to, by the way, is masuspend niya yung account at may evaluate mo muna siya. Mache-check mo muna yung strategy niya, yung galawan niya. Kumbaga, awatin mo muna, bakit ganyan yung performance mo? Evaluate mo muna, tingnan mo yung stats niya, titingnan mo yung paano siya mag-trade. Awatin mo muna yung trader bago pa siya makagawa ng more trades at mas matalo ka. For me, keep all ko muna. Great, great. Okay, once na ma-set mo na yan, actions, activate. Okay, eto naman. Ika-copy mo ba? Gusto mo ba i-copy yung mga existing niya na trade? Kung ako, ignore na lang. Okay? Yung mga ika-copy mo is yung mga susunod na trade niya. Okay? Yan. So, na-set mo na. All you need to do is wait for your trader to put a position and then observe mo na lang kung okay ba yung performance ng trader mo, kung tama ba yung TA niya, kung saliwa ba sa market trend. Continue to evaluate him. By the way, you can manually suspend the trader or kung ayaw mo na talaga, you can unsubscribe. Yeah, so those are the traders that we're going to copy and then babalitaan ko kayo kung ano ang magiging takbo nito copy trading natin with those traders. And yeah, if you have other questions about copy trading on Techmail, let me know in the comment section. Kung hindi pa nakasubscribe, make sure to subscribe na and hit the bell notifications icon again para pag-upload ko nung next video ko about the update and then syempre may mga learnings tayo about this. Bigyan ko kayo ng update about that.